Hello! So ang topic natin ngayon is for DC circuits, which is mesh analysis part 3. So yes, part 3 na ito ng series of video tutorials natin for the topic mesh analysis. So kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, link ko na lang sa description para ma-check nyo, para at least meron na kayong idea para sa mga isa-solve nating more problems ito sa topic. Okay, so ito yung mga na-discuss natin so far. Yung concepts ng mesh analysis, nakapag-discuss na rin tayo ng mga super mesh, ganon. So ito yung mga na-solve nating problem sa parts 1 hanggang part 2. Tapos ang last item natin is problem number, check natin, number 8. Okay, sige, tuloy lang natin. Problem number 9 na tayo para mas ma-master nyo pa itong topic mesh analysis. So, obtain VO in the circuit. $30 volts, 2 kilo ohm, 20 volts, 5 kilo ohm, then dito si yan. So using mesh analysis tayo, find the voltage VO, ito yung across sa resistor 4 kilo ohm. Sige, so meron tayong dalawang mesh. Assign tayo ng dalawang mesh current. So either parehong clockwise or parehong counterclockwise. Sige, parehong clockwise na lang. Mesh current I1 and mesh current I2. So bubuo tayo ng dalawang equation. KVL equation. So KVL muna tayo at mesh 1. So summation of voltage is equal to 0. So simulan nyo sa voltage source. So clockwise yung direction natin, pumasok siya sa negative polarity. So we will have negative 30. Then para sa mga, meron pa tayong voltage source sa mesh 1, yung 20 volts. So papasok siya dahil clockwise sa positive polarity, we will have plus 20. And then para sa mga voltage across the resistor sa mesh 1, positive lahat yan. Add natin yung resistances, 2 kilo ohm plus 5 kilo ohm, 7. So 7,000, 7 kilo ohm or 7,000, then times the mesh current I1. Okay, tapos yung common na resistor sa mesh 2, si 5 kilo ohm, magkakaroon tayo dyan ng negative or minus the voltage across the 5 kilo ohm due to I2. By Ohm's law, resistance 5,000 times I2. So since na-consider na natin lahat, okay, equate na natin to 0. So simplify, transpose na lang natin lahat ng constant dito sa kanan. Tapos rewrite natin 7,000 I1 minus 5,000 I2, then equal to positive 30, positive si 30, negative si 20. So 7,000 I1 minus 5,000 I2 is equal to 10. Okay? Equation 1. Tapos sa mesh 2, so kailangan dalawang equation. So meron na tayong equation 1, mag-KVL tayo at mesh 2. So summation of voltage is equal to 0.
So, ang direction ng mesh current I2 is clockwise. Simulan natin sa voltage source. So, dahil clockwise, papasok sa negative polarity ng 20 volts. So, we will use negative 20. Then, wala ng voltage source. Consider na natin yung mga voltages across the resistor. So, positive dapat yan kapag due to current I2 yung voltage. Then, sum nyo yung resistances, 5 kilo ohm plus 4 kilo ohm, 9,000. 9K or 9,000 times the mesh current I2. And then, i-minus nyo yung voltage across the common resistor sa mesh 1, which is yung 5 kilo ohm due to I1. So, minus 5,000 I1. Equals, wala na, no? So, equal natin si 0. So, rearranging lang in chronological order, unahin ko na lang tong negative 5,000 I1, then followed by plus 9,000 I2, and then transpose si negative 20 sa kanan, positive 20. Equation 2. So, gamit na lang tayong calculus, nakabuo na tayo ng dalawang equations in two unknowns. Solve the system of equation. So, gagamitin ko tong cash out. So, mode ano tayo? Mode 5, 1. So, yung mga coefficients yung mahalaga. Sa equation 1, input 7,000. 7,000, negative 5,000, and positive 10. 7,000, negative 5,000, and positive 10. Sa equation 2, input the coefficients, negative 5,000, positive 9,000, 20. Press equal. Ayun. So, yung value ng I1, siya si X, 5. 5 times 10 to the negative 3 amps or 5 milliamps, right? Tapos si I2, press equal, pareho, 5 times 10 to the negative 3 amp or 5 milliamp. Yan ba yung hinahanap sa problem? Hindi yan yung hinahanap sa problem, si VO, hindi yung mga mesh current. Pero by Ohm's law, so since meron tayong resistance 4 kilo ohm at yung current na magfo-flow sa 4 kilo ohm is itong I2, so take note, yung polarity plus minus, magko-confirm sa passive sign convention, papasok sa positive yung current, positive yung voltage na mako-compute. By Ohm's law, VO is current I2 times the resistance. Okay? So, yung current natin is 5 times 10 to the negative 3 times the resistance 4 kilo ohm or 4 times 10 to the positive 3. So, makakancel nyo lang tong 10 to the negative 3 tsaka 10 cube. Bale, 5 times 4 na lang or 20 volts. Okay? Next, problem number 10. For problem number 10, find VO. $12 volts, 4 ohms, 10 volts, 2 ohms, 6 ohms. Tapos ito daw si VO. Okay. Pwede itong in-nodal analysis, di ba? Mas madali. Isang equation lang. Pero i-mesh natin, mesh analysis kasi tayo eh.
Assign tayo ng direction ng current sa dalawang loop, right? So, parehong clockwise na lang, mesh current I1, mesh current I2. So, dalawang equation bubuuin. KVL muna tayo at mesh 1. So, summation of voltage is equal to 0. So, dahil clockwise, simulan natin sa voltage sources. Clockwise yung direction ng current sa 12 volt. Papasok siya sa negative polarity. So, we will use negative 12 volts. Tapos, wala nang voltage source. Proceed na sa voltage across the resistor. So, positive lahat yung voltage across the resistor sa mesh 1 due to I1. I-sum up nyo, 4 plus 6, 10. Then times the mesh current I1. Then may common tayong resistor sa mesh 1 tsaka mesh 2 si 6 ohm. Ima-minus nyo yung voltage niya due to I2. Minus Ohm's law, resistance 6 times current I2. So, na-consider na lahat, equate nyo na to 0. Rearrange lang natin. So, i-transpose lang natin sa negative 12 sa kanan. So, copy lang yung left side, 10I1 minus 6I2 is equal to 12. Okay, equation 1. Next, equation 2. KVL at mesh 2. So, summation of voltage is equal to 0. Simulan nyo sa voltage source. So, dahil clockwise yung direction ni I2, papasok siya sa positive polarity ng 10 volt. So, we will use positive 10 volts. Okay, or positive 10. Next, yung mga voltages across the resistor na. So, lahat yan, positive voltage when we consider the voltage due to I2 sa mesh 2. Add nyo lang 6 plus 2, 8. Then times the mesh current I2. So dahil common nga si 6 ohm sa mesh 2 tsaka sa mesh 1, ima-minus naman natin ngayon yung voltage across the 6 ohm due to I1. So that's 6 times I1, then equal to 0 na. So rearrange, unahin natin si negative 6I1, followed by 8I2 positive, then transpose si 10 sa kanan, magiging negative 10. Equation 2. So yan, kompleto na yung dalawang equation natin. Equation 1, tsaka equation 2, solve natin simultaneously. Gamit na lang kayo ng calculator. So, mode 5 to uli. Mode 5, mode 5, 1 lang pala. So, mahalaga yung coefficient. So, sa first equation, 10, 10, negative 6, 12. 10, negative 6, 12. Then, sa second equation, negative 6, positive 8, negative 10. Negative 6, positive 8, negative 10. Equal. Okay. So, ito yung value natin. Yung x siya si I1. Which is 9 over 11 amps. Right? Approximately 0.818 amp. Tapos si I2, press equal, okay, negative 7 over 11. Negative 7 over 11 amps. Approximately negative 0.636 amps. Pero ang pinapahanap, hindi yung mga mesh current, but yung voltage na to, VO. So, paano natin nahanapin yan? Diba? We can have, let's assign a current direction. So, dahil naka-ground to, so, possible, pababa yung direction ng current. Let's say, IO. So, hanapin natin yung current IO, and then i-times natin sa resistance 6 by Ohm's law, makukuha natin si VO. So, pag mag-KCL tayo, KCL at VO. So, KCL tayo at node VO. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, in-assign kong direction ng mesh current, kung clockwise si I1, papasok siya sa VO. Right? Tapos si I2, kung clockwise, lalabas naman siya kay VO. So, ano yung entering? Si I1,
equals, ano yung leaving? Si IO tsaka si I2. Si IO plus I2. Diba kinahanap natin si IO? So, transpose nyo si I2 sa kaliwa, bale I1 minus I2 is IO. So, therefore, yung VO by Ohm's law, that will be yung IO times the resistance. So, si IO is I1 minus I2 times the resistance, 6. So, meron tayong value ni I1 which is ito, 9/11, substitute, minus I2, negative 7/11. Then times 6. So, yan yung magiging value ng VO. Input natin sa calcu, 9/11 minus negative 7/11 times 6 equals, okay, 96/11 or approximately 8.727. Yung exact value si VO ay 96, approximately 8.727. 8.727 volts. So, positive, ibig sabihin tama. Diba? Tama yung direction natin na pababa. Problem number 10. Next, problem number 11. Okay, find VO in the circuit. Two ohms, 3 ohms, 3 volts, 1 ohm, 5 ohm, plus minus 4 VO. Tapos nandito si... Okay, find VO in the circuit, yung voltage across the 2 ohm. Sige, mesh analysis tayo. Meron tayong dalawang meshes. Assign tayo arbitrary direction ng current. So, parehong clockwise na lang. Mesh current I1, mesh current I2. So, dalawang equation bubuuin natin. Let's start with summation of voltage equals to 0 or KVL at mesh 1. Summation of voltage is equal to 0. So, simulan nyo sa voltage source kay 3 volts. So, dahil clockwise yung I1, papasok siya sa polarity, positive polarity ng 3 volt source. Gagamitin nyo positive 3. Tapos, sa mga resistors, kapag sa mesh 1, due to I1 voltage, i-add nyo, positive dapat yung voltages across the resistors. Add 3 plus 2 plus, nakalimutan kong drawingan ng resistor. So, 3 plus 2 plus 1, tatlo. Yung mga resistor sa mesh 1, di ba? 6. So, positive 6 times current I1. Then, check nyo kung merong common resistor sa other mesh. Si 1 ohm. Common siya kay mesh 1 tsaka mesh 2. Ima-minus nyo yon yung voltage across the 1 ohm due to the I1. So, bali 1, I2 pala due to the I2. So, negative 1 I2 or negative I2 na lang. Right? Then, lahat na is considered. Equate nyo na to 0. So, rearrange lang natin. Transpose lang si positive 3 sa
kanan, bale 6I1 minus I2 is negative 3. Equation 1. Isa pa, kasi dalawa yung mesh currents, mag-KVL naman tayo at mesh 2. Okay? So, summation of voltage is 0. Simulan uli natin sa mga voltage source. So, dahil clockwise si I2, papasok siya dito kay negative polarity ng 3 volts. So, we will have negative 3. May voltage source pa ba tayo? Ito, meron tayo this time diamond symbol na may polarity. It means it is a controlled voltage source na nakadepende, controlled by the voltage VO across the 2 ohm. So this is voltage controlled voltage source or VCVS is still a voltage source, 'di ba? So consider pa rin natin yung value niya dahil clockwise si I2 papasok naman siya sa positive polarity. So magkakaroon tayo ng plus value for VO. Okay, for VO. Tapos, consider na natin yung mga resistors. So, kapag mesh 2, positive yung voltage across the resistors when we consider the voltage due to I2. 1, add nyo lang, 1 plus 5, 6. Then, times I2. Then, minus nyo yung common resistor, yung voltage doon, na meron din sa mesh 1, si 1 ohm, right? Bale, negative 1 times I1 minus 1 I1 or simply negative I1 na lang equals 0. Okay. Pero, kailangan yung VO natin, ma-represent nyo rin yan in terms of the unknown mesh currents, I1 at I2. So, depende sa circuit kung saan nyo siya ma-relate. Saan ba nakakonect si VO? Diba dito sa 2 ohm, kung hahanapin natin yung VO in terms of the current, diba by Ohm's law, VO is resistance times the current I1. Pero check nyo yung polarity. Plus, minus, tapos yung current natin is clockwise. Papasok siya sa negative. So, dapat negative resistance 2 times I1. So, ito yung value ni VO. But, sasabihin natin, but VO is negative 2I1, pwede nyo ngayong isubstitute yung negative 2I1 kay VO. So, negative 3 plus 4 times VO, which is negative 2I1, then plus 6I2 minus I1 equals 0. So, transpose ko na lang tong negative 3. Positive 3 na siya sa kanan. Tapos, multiply 4 times negative 2I1, negative 8I1, plus 6I2 minus I1. Combine pa natin itong similar terms. Si negative 8I1 minus I1, negative 9I1, plus 6I2 is equal to 3. Equation 2. Ayan, so solve natin simultaneously. Pagsamahin sa equation 1, tsaka sa equation 2. Gamit na lang tayo ng calcu. 2 equations in 2 unknowns lang siya. Mode 5, 1. So yung coefficients yung mahalaga. Sa equation 1, negative 6, positive 8, negative 10, negative 6, positive 8, negative 10. Tapos sa equation 2, coefficients, negative 9, positive 6, positive 3. Negative 9, positive 6, positive 3. Okay, ano yung value ng ating I1? Negative 7/3. Check natin.
Amal ako ng na-input. Sorry, mali ng na-input. So, it should be hindi to yung equation, mali. Equation ano to? Equation 1 ito. Hindi ko na-copy ng tama. Equation 1, yan. Tapos ito yung equation 2. Ulit, re-input natin. So, yung equation 1, 6, negative 1, negative 3. Negative 3. Tapos, ito, equation 2, ito tama yan. Negative 9, 6, 3. Negative 9, 6, 3. Ayun. So, yung value nung ating x, siya si I1. Okay? Yung I1 is negative 5/9 amps or approximately negative 0.556. Negative 0.556 amps. Pag gusto nyong kuhain si I2, equal, okay, so I2 is exact value negative 1/3 amps, approximately negative 0.333 amps. Ang pinapahanap, hindi yung mga mesh currents, but yung VO. Ito, plus minus VO, voltage across the 2 ohm. So, alam na natin yung value ng VO, it is negative 2 times I1, right? So, nakuha na natin yung value ng I1, which is negative 5/9. Okay, so multiply natin. Negative 2 times negative 5/9, ilan? Okay, 10/9 or 1.111. 10/9 volts or 1.111 volts. Gets? Next, problem number 11 na to. Number 12. Okay, for problem number 12, find I/O for the circuit. (24 volts, 4 ohms, current source, 4 amps, 3 ohms, 1 ohm, 2 ohms, 2 ohms, 1 ohm, 2 amps, 4 ohm, plus minus. Tapos ito si I/O. Okay, find the current I/O for the circuit. So, mesh analysis. So, meron tayong ilang mesh. 1, 2, 3, 4. Okay, assign tayo ng pare-parehong arbitrary directions ng current. Kung clockwise, puro clockwise. Kung counterclockwise, puro counterclockwise. Sige, puro clockwise na lang. So, I1, I2,
I3, tsaka I4. So, dapat meron tayong 4 equations kasi meron tayong 4 na mesh currents. Notice na dito sa I1, sa mesh 1 natin, anong meron tayo? Current source. So, ibig sabihin, special case yan, kung ano yung value ng current source, yan na rin yung magiging value ng current I1. Pero check nyo kung same direction ba sila or magkasalungat. So, dahil pa clockwise yung inassign natin kay I1, yung direction ni 2 amp current source is pakanan, magka-opposite sila. So, same magnitude na 2 amps, pero lalagyan nyo ng negative sign kasi nga opposite. Diba? Pag ganito si I1, pag ganito si 2 amp. So, solve na agad natin yung I1. Next, ano yung napapansin natin dito? Meron tayong dalawang mesh and in between the two meshes, may current source. Anong tawag dyan? Super mesh. Okay. E di, apply natin yung process kapag may super mesh. Gagawin natin, sige, copy ko. Paano yung process? Naturo ko na to sa part 2. As if naka-open. So, tatanggalin natin yung current source. Tapos, as if naka-open tayo. KVL tayo sa super mesh. KVL at super mesh. Summation of voltage is equal to 0. Okay, tapos kailangan independent yung yung KVL natin sa mesh 3 tsaka sa mesh 4. Hindi magko-cross ng boundary yung current I1 dito. Tatagos dito sa mesh 4, hindi. Ganun din naman si I4, hindi tatagos. Kailangan independent yung KVL. Pero pagsasamahin natin sa isang equation. Okay, so simulan natin dito kay mesh 3. So simulan nyo sa voltage source. So we have papasok sa negative polarity. So negative 24, di ba? Tapos wala ng voltage source, considering nyo na yung voltages across the resistor sa mesh 3. So positive dapat 'yon. Sum up 2 plus 4, 6. Then times the mesh current I3. Okay? Next, dito naman sa mesh 2, mesh 4 pala, sorry. Wala tayong voltage source. Proceed na agad tayo sa voltages across the resistor. So, positive lahat yon. Then, add nyo 3 plus 1 plus 2. 6, right? So, 6I4. Then, check nyo yung mga common resistor sa other mesh. Dito sa mesh 3, meron ba? Si 2 ohm, right? So, magkakaroon ng contribution sa voltage across the 2 ohm, si I1. Pero, magma-minus na yung symbol niyan. Or negative na yung gagamitin nating voltage drop. Okay, yung pattern, sinusunod lang natin ha. Balit, negative 2 times the mesh current, I1. Eh dito sa mesh 4, meron bang common resistor? Si 2 ohm. Common si 2 ohm kay mesh 4 tsaka kay mesh 2. So therefore, magkakaroon ng contribution sa voltage across the 2 ohm si current I2. So gagamitin nyo negative Ohm's law, resistance 2 times the mesh current I2. Okay, equal, so lahat na considered, no? Equal to 0. Pero, meron na kasi tayong value ni value ni I, sino yun? Si I1, right? Negative 2. O, pwede mo nang i-substitute yan dito. Okay, but I1 is negative 2 amp. I-plug in mo na siya dito para ma-reduce yung number of equation. So, negative 24 plus 6I3 plus 6I4
Then minus 2 times the I1 which is negative 2. Minus 2I2 equal 0. Yan. E di magiging ano to? Negative 2 times negative 4. Negative 2 times negative 2. Positive 4. So, arrange lang natin in chronological order. Unahin ko tong 2I2 negative. Tapos, followed by 6I3. Followed by 6I4. And then, transpose natin to. Si 24 negative magiging positive 24 sa kanan. Si positive 4 magiging negative 4 sa kanan. Okay, so bale negative 2I2 plus 6I3 plus 6I4 is equal to 20. Okay, equation. Kasi tatlo na lang yung kailangan natin. 'Di ba? Meron na tayong value ni I1, negative 2. So, tatlo na lang. Ang hahanapin na lang natin si I2, I3, I4. Equation 1 pa lang yan. Dalawa pa. 'Di ba kapag meron tayong super mesh, isang KVL equation tsaka isang KCL. So, paano kukuhain yung KCL equation? Ibalik natin sa circuit yung current source na inopen. So, pwede kayong mag-KCL. Let's say, dito sa taas. Node A. Kung saan naroon yung current source in between the two meshes, saka yung dalawang mesh currents na involved. Si I3 tsaka si I4. So, kung yung I3 mo is clockwise, papasok siya sa node A, right? Kung si I4 is clockwise, lalabas naman siya sa node A. So, mag-KCL tayo at A. Summation of current entering equals summation of current leaving. So, ano lang sa entering? Si I3, dalawa pala. Si I3 tsaka si 4 amps. Kasi pataas yung arrow ni 4 amp, papasok rin siya sa node A. I3 plus 4. Then equals yung nag-iisang leaving si I4. Okay, sige. I-arrange natin. Transpose ko si I4 dito. Transpose ko si 4 dito. So, I3 minus I4 is equal to negative 4. Equation 2. Okay. And then, next. So, next natin, pwede tayong mag-KVL. Ano pa hindi pala naka-KVL? Ito yung mesh 2. Sige. KVL at mesh 2. Okay, so summation of voltage is equal to 0. Check natin, simulan natin sa voltage source. So sa mesh 2, dahil yung current I2 is clockwise, papasok sa positive 9 volts. Sa positive polarity ng 9 volts. So we will use positive 9. Tapos, dito sa mga resistors, okay, when we consider the voltage across the resistor sa mesh 2 due to I2, positive yung gagamiting voltage. Yung voltages ay equal sa sum ng mga resistances times the mesh current I2. So add natin yung mga resistances sa mesh 2, 4 ohm, 1 ohm, tsaka 2 ohm. 7. Okay, so 7 I2. Then kung merong common resistor, ima-minus natin yung voltage. Dito sa mesh 1 tsaka sa mesh 2, common si 1 ohm. Then may contribution si I1 sa voltage across the 1 ohm. So, ima-minus natin. Okay, minus 1 ohm times I1. Okay.
Tapos dito sa 2 ohm, common naman siya sa mesh 2 tsaka sa mesh 3. E di magkakaroon tayo ng minus 2 times the current sa mesh 4, I4. Equals to 0. Tapos, alam na natin kasi yung value ni I1 eh. Di ba? Yung I1 is equal to negative 2 amps. So, pwede na nating i-substitute. But I1 is negative 2 amps. Plug in nyo dyan. So, 9 plus 7I2 minus 1 times I1 negative 2 minus 2I4, 0. Bale, 9 plus 7I2, negative 1 times negative 2, positive 2, minus 2I4, 0. So, 7I2 minus 2I4, tapos transpose na lang tong constants, 9 minus 2. Tama ba? Okay. Negative 9 pala minus 2. Kasi negative, ta-transpose mo siya, positive, magiging negative, si 2 magiging negative. So we have 7I2 minus 2I4 equals negative 11. Ayun. Equation, ano to? Equation 3. So yan, kompleto na tayo. Pag sama-samahin natin yung tatlong equations, yung equation 1, nasaan equation 1? Ito. Equation 1. Equation 1, equation 2, tsaka equation 3. Yan. Pwede na tayong gumamit ng calculator para mas madali. So, tatlong equations in 2 unknowns, kaya yan ng Casio. So, mode 5, 2. So, yung mahalaga dito is yung coefficient. So, sa equation 1, input natin, negative 2, positive 6, positive 6, 20. Negative 2, positive 6, positive 6, 20. Okay. Tapos sa equation 2, meron tayong missing unknown si I1, si I2 pala, sorry. Lagyan nyo ng placeholder. Kasi I3 agad, minus I4, wala kang I2. Lagyan nyo 0 I2, then plus I3 minus I4 equals negative 4. So, ang input nyong coefficient is 0, positive 1, negative 1, negative 4. So, 0, 1, negative 1, negative 4. Tapos sa equation 3, wala naman tong I3. Diba? So, lagyan nyo ng placeholder plus 0 I3. So, ang input nyo, 7, 0, negative 2, negative 11. So, 7, 0, negative 2, negative 11. Yan. Ito yung I2, yung X. Negative 11 over 20 amps, approximately negative 0.55. Tapos si I3, press equal, ito yung Y, negative 17 over 40, approximately negative 0.425 amps. Tapos si I4, press equal, ito. Yung Z, 143 over 40 amps, approximately 3.575 amps. Pero hindi yung mga mesh currents yung hinahanap.
ang hinahanap is yung I.O. Yung current flowing through the 1 ohm. Okay, so paano natin to isosolve? So, pwede tayong mag-KCL na lang dito. KCL at B. Diba? So, ang papasok, si I2 muna, analyze natin kung papasok or palabas. Dahil clockwise, papasok siya, diba? Papasok yan kay node B. Tapos, ito si 2 amp, papasok. Etong si I.O., papasok. So, bale, summation of current entering equals summation of current leaving. So, ang papasok is si 2 amps, tsaka si I.O. Then, actually lahat. Pati si I2 plus I2. Tapos yung leaving wala, so 0. Ang kailangan nating isolve is si I.O. So, transpose lang si negative 2, si positive 2 sa magiging negative 2, and then, transpose si I2, negative I2. Bale, I.O. is negative 2 times, negative 2 pala, minus, hindi times, I2, yung nasolve nating I2 ay negative 11/20. Negative 11/20. So, ilan yan? Mode 1, negative 2 minus negative 11/20. Okay. I.O. is negative 1.45 amps. So, ibig sabihin, hindi pala dapat pababa. Ang totoong direction niya, pataas. Pero same magnitude na 1.45 kasi negative eh. Okay? Or pwede nyo sabihin, I.O. is 1.45 amps upward. Okay? Pag sinimulate nyo yan, ang totoong daloy ng current sa kanya, pataas. Okay? Pero same magnitude, yung I.O. is 1.45 or I.O. na lang sabihin nyo, negative 1.45 amps. Okay, problem number, anong number na to? 12. Okay, next. Problem number 13. So, determine mesh currents I1 and I2 in the circuit. So, ito yung circuit. Plus minus 10 volts. Six ohms, 2 ohms, 12 volts, negative, positive. Tapos yung inassign nilang direction ng dalawang mesh currents, clockwise, I1, I2. Okay, ayan. So, hanapin natin yung sabi, determine the mesh currents I1 and I2 in the circuit. So, dalawa yung hahanaping mesh currents, I1, I2, dalawang equation bubuuin.
So, mag-KVL at mesh 1 muna tayo. So, summation of voltage is equal to 0. So, simulan natin sa mga voltage sources. So, sa mesh 1, may 10 volt tayo. So, dahil clockwise yung direction ni I1, papasok siya sa negative polarity. So, gagamitin natin negative 10. Tapos dito, ito, another voltage source but controlled or dependent voltage source. Kasi meron siyang symbol na diamond and may polarity. So, controlled voltage source. Pero siya nakadepende sa current Ix, yung current flowing sa 6 ohm. So, this is current-controlled voltage source. So, pumasok naman si I1 sa negative polarity nitong CCVS. So, gagamit na natin is negative. Negative yung value is 2Ix. Then, consider na natin yung mga resistors, voltages across the resistor sa mesh 1. So, lahat yon positive. So, add natin 4 plus 6, 10. Then, times the mesh current, I1. Meron ba tayong common? Merong common 6 ohms sa mesh 1 tsaka mesh 2. So, ima-minus natin yung voltage across the 6 ohm due to I2. So, 6 times I2. Ohm's law. Everything is considered already, equate nyo na to 0. Pero itong Ix, dapat ma-represent nyo yan in terms of yung unknown mesh currents. Diba si Ix is nandito sa 6 ohm, pababa yung direction? Kung magke-KCL tayo dito sa node A, KCL at A, bali itong I1 dahil clockwise siya, papasok siya sa node A. Okay? Itong I2 dahil clockwise, lalabas naman sa node A. Okay? So, summation of current entering equals summation of current leaving. Ang entering bale, si I1 lang sa node A. Okay? Equals, yung dalawang leaving, si Ix saka si I2. Isosolve natin ngayon si Ix in terms of the mesh currents I1, I2. Transpose nyo lang tong I2. So, I1 minus I2 is Ix. Yon. So, therefore, itong value ng Ix sa equation natin sa KVL, papalitan nyo ng I1 minus I2. So, magiging negative 10 minus 2 times yung Ix nga, gagawin ko na siyang I1 minus I2. Then, copy plus 10I1 minus 6I2 equals 0. Transpose ko na lang tong negative 10 sa kanan, magiging positive 10. Then, distribute tong negative 2. So, negative 2I1, negative 2 times negative I2, positive 2I2 na siya. Then, copy yung plus 10I1 minus 6I2. Then, combine lang natin yung similar terms. So, sa I1, negative 2I1 plus 10I1, 8I1. And then 2I2 minus 6I2, bale negative 4I2. Then equals to positive 10. Equation 1. So isa pa, dalawang equation tayo kasi dalawang mesh current. Mag-KVL tayo at mesh 2. So summation of voltage is 0. Simulan natin sa voltage source. So sa mesh 2 may 12 volts. Dahil yung direction ng ating I2 current is clockwise, papasok siya sa positive. So gagamitin natin positive 12. Tapos doon na tayo sa mga current ay mga resistors. So positive yung voltage across the resistor sa mesh 2 due to I2. Bale, i-add nyo lang 2 plus 6, 8 times the mesh current I2. So, 8 I2. Then, meron nga tayo kaninang common na 6 ohm resistor sa mesh 2 saka sa mesh 1. Ima-minus natin yung voltage across the 6 ohm due to I1. So, bale, minus 6 I1 equals 0.
Okay, so sige, transpose na lang natin tong 12 sa kanan. Bale, unahin ko tong negative 6i1, then plus 8i2 equals negative 12. Okay. Equation 2. Ayan. So, sige. Dahil nakadalawang equation na tayo, solve na natin simultaneously. Equation 1, equation 2 gather. Ayan. So, gamit na lang tayong calculator. Masasolve na natin yung mesh currents. Mode 5, 1 lang yan. 2 equations in 2 unknowns. So, yung coefficients yung mahalaga, equation 1, meron tayong 8, negative 4, tsaka 10. So, input 8, negative 4, and 10. Tapos, sa equation 2, input negative 6, 8, negative 12. Negative 6, 8, negative 12. Okay, eto na. Yung ating X siya si I1, 0.8 amps. Tapos si I2, negative 9/10 or negative 0.9 amps. Tama? Ayan. So, yan lang naman yung pinapahanap sa problem. Diba? Yung determine the mesh currents I1, I2. Okay. Next, problem 13 yan. 14 na tayo. For problem number 14, find I0 for the given circuit. Ito si I0. So, 2 kilo ohms, 6 kilo ohms, 6 kilo ohms, 2 kilo ohms, 4 kilo ohm. Yan. So, actually, pwede nyo itong isolve using Ohm's law. Hanapin nyo lang yung equivalent resistance nito. Tapos, by Ohm's law, I0 is 30 volts divided by the equivalent resistance. Diba? Pero gamitan natin ng mesh analysis dahil ang topic natin is mesh analysis. So, meron tayong ilang loop or ilang mesh. Isa, dalawa, tatlo. Assign tayo ng tatlong mesh currents. So, pare-parehong clockwise na lang. I1, I2, I3. So, tatlong equations bubuuin natin. So, mag-KVL tayo at mesh 1 muna. Okay, so simulan nyo sa voltage source dahil clockwise yung direction ng current, papasok sa negative polarity. So, we have negative 30. And then, sa mga resistor, sum up nyo. Sa mesh 1, we have 2 plus 6 plus 4. 12, right? So, positive yung voltage doon. 12,000 times the mesh current I1. Tapos yung common sa mesh 1 na resistor sa other mesh, so si 6 kilo ohm, common siya kay mesh 1 tsaka mesh 2. Bali, ima-minus natin
6,000 times I2. Right? Tapos si 4 kilo ohm din, common siya kay mesh 1 tsaka mesh 3. Bali, ma-minus natin 4,000 times the mesh current I3. Then equal to 0. Okay, o sige, i-transpose lang natin tong negative 30 sa kanan. So magiging 12,000 I1 minus 6,000 I2 minus 4,000 I3 equals positive 30. Equation 1. Tatlong equation, so dalawa pa. Yung pangalawa, kuhain natin, KVL tayo at mesh 2. So, summation of voltage is 0. So, dito tayo sa mesh 2. Wala namang voltage source. So, doon agad tayo sa mga resistor voltages across them. Bale, positive. Then, add natin 6 kilo ohm plus 6 kilo ohm plus 2 kilo ohm. 14. So, 14,000. Then, times the mesh current I2. Tapos, check nyo yung common na resistor. Diba kanina, yung 6 kilo ohm common sa mesh 1 tsaka mesh 2. E di, ima-minus natin ngayon yung 6 kilo ohm or 6K times I1 naman. Okay? Tapos, ngayon, common si 2 kilo ohm sa mesh 2 tsaka sa mesh 3. Ma-minus natin yon, minus 2,000 times the mesh current I3. Then equal to 0. Okay, sige, arrange lang natin in chronological order. Unahin natin, negative 6,000 I1, tapos followed by plus 14,000 I2, and then minus 2,000 I3 equal 0. Okay, equation 2. Isa na lang. Nakakadalawa na tayo. So, last is mag-KVL tayo at mesh 3. So, summation of voltage is 0. So, dito naman sa mesh 3. So, wala naman ulit tayong voltage source. So, proceed agad tayo sa voltage across the resistors. So, positive yan. Positive voltage, bale, sum up nyo yung mga resistances. 4 kilo ohm plus 2 kilo ohm plus 4 kilo ohm, 10. So, 10,000, 10 times I3. Then, ma-minus natin yung mga common voltage sa other branch or other mesh, sorry. So, dito kay kay mesh 1 tsaka kay mesh 3, common si 4 kilo ohm. So, ma-minus natin yung voltage across the 4 kilo ohm due to I1. Bale, minus 4,000 I1. Okay? Then, common nga rin kanina, yung 2 kilo ohm sa mesh 2 tsaka sa mesh 3, i-minus natin yung voltage across the 2 kilo ohm due to I2. So, bale, minus 2,000 I2 equals 0. Yan. So, rearrange lang natin. Unahin natin si negative 4,000 I1 followed by negative 2,000 I2. Then, last is yung 10,000 I3 equals to 0. Ayan. So, meron na tayong tatlong equations. Pagsama-samahin ko na lang, copy, equation 1, equation 2, tapos equation 3. Ito yung equation 3, no? Yan. So, gamit na lang tayo ng calculator. So, dahil tatlong unknowns, I1, I2, I3, mode 5, 2. Okay, so yung mga coefficients ang mahalaga dito.
So sa equation 1, input natin 12,000, negative 6,000, negative 4,000, 30. 12,000, negative 6,000, negative 4,000, 30. Okay, equation 2, negative 6,000, 14,000, negative 2,000, 0. Negative 6,000, 14,000, negative 2,000, 0. Then last, equation 3, negative 4,000, negative 2,000, positive 10,000, 0. Negative 4,000, negative 2,000, positive 10,000, 0. And press equal. So ito yung ating I1. Exact value is 3 over 700 amps or approximately 4.286 times 10 to the negative 3 amp. So si I2, press equal, exact value is 3 over 1,400 amps, approximately 2.143 times 10 to the negative 3 amp. Then yung I3 natin, pareho, 3 over 1,400 amps, approximately 2.143 milli times 10 to the negative. Pero ang pinapahanap, hindi yung mga mesh currents, pero si I.O. Si I.O. lang naman. Kung o-observe natin, di ba si I.O., siya na rin si I1. Di ba? Yung dadaloy dito kay 30 volts, tsaka kay 2 kilo ohm, si I1 na rin yon. Siya rin si I.O. So, but I.O. is equal to I1. Therefore, I.O., same direction sila, di ba? Pag ganito si I.O., clockwise din si I1. So, positive. So, I.O. is positive I1, which is yung nakuha natin, approximately, 4.286 milliamp or 10 to the negative 3. Or an exact value, 3 over 700 amps. So, yan yung sagot. So, pwede nyo nga rin yung i-check. Kuhain nyo lang yung equivalent resistance neto, tas i-ohms lang nyo, 30 volts divided by the equivalent resistance. Kaso mag-aano pa kayo dyan, magwa Y to delta pa kayo, di ba? Problem 14. Okay, 14. Sige, 15. Ano number na to? 14, no? Problem 15. Find I in the given circuit.
Okay, find I in the given circuit. So, meron tayong, ito yung current I na yun, yung flowing dito sa 1 ohm. So, mag-mesh analysis tayo. So, set tayo ng mesh currents. Tatlo. Okay, let's say I1, I2, tsaka I3. Pare-parehong clockwise. So, tatlong equations bubuuin natin. So, summation of voltage is equal to 0. KVL muna tayo at mesh 1. Okay, so simulan natin sa voltage source. So, dito kay mesh 1, meron tayong 6 volt. So, dahil clockwise yung direction ni I1, papasok siya sa negative polarity ng 6 volts. So, we will use negative 6. Meron pa ba? Wala na. So, proceed na tayo sa mga voltage across the resistor. So, lahat yon positive. Add nyo, 10 plus 2, 12. Okay, 12 times mesh current I1. Tapos, check nyo kung may common resistor sa other mesh. Si 2 ohm, common siya sa mesh 2 tsaka mesh 1. So, ima-minus natin yung 2 ohm times the mesh current I2. Then, wala na. Everything is considered, right? Equate to 0. Transpose nyo na lang tong negative 6 sa kanan. Bale, 12I1 minus 2I2 is equal to 6. Equation 1. Next, so KVL at mesh 2. So summation of voltage is equal to 0 sa mesh 2. So simulan natin sa voltage source, meron tayong 8 volt. So dahil clockwise yung direction ni I2, papasok siya sa positive polarity. So gagamitin natin positive 8. And then consider na natin yung mga resistances, yung voltage across them. So positive lahat yon when we consider the voltage across the resistors due to I2. So isum up nyo lang, 4 plus 2 plus 1, 7, right? So, positive 7 times the mesh current I2. Tapos, check nyo yung common resistor. Meron tayong common kay mesh 2 tsaka mesh 1 kanina na 2 ohm, right? So, ima-minus natin yon, minus 2 times the mesh current I1. Tapos, meron pa bang common? Si 1 ohm naman, common kay mesh 1 tsaka kay mesh 2 tsaka kay mesh 3. Ma-minus natin yung voltage across the 1 ohm due to I3. So, minus 1 times I3. Or kahit I3 na lang, negative I3 na lang. So, everything is already considered. Equate nyo na to 0. Okay, so transpose nyo na lang tong 8 sa kanan. Arrange nyo lang in chronological yung mga unknowns. Unahin natin kay negative 2I1 followed by 7I2, then minus I3, then equal, so magiging negative 8 na si positive 8 sa kanan pag transpose. So equation 2. Last equation, mag-KVL tayo at mesh 3. So summation of voltage is 0. So simulan natin sa voltage source sa mesh 3. So dahil clockwise si I3, papasok tayo kay negative polarity. Okay, so gagamitin natin is minus 8 volts. Tapos, meron pa si 6 volt. Papasok si current I3 sa positive polarity. Okay, magiging positive or gagamitin natin plus 6 volts. Tapos, wala na, no? Consider natin yung mga voltages across the resistors sa mesh 3. So, lahat yon should be positive. So, add natin 1 plus 5, yung mga resistor sa mesh 3, 6. Then, times the mesh current, I3. So, positive 6, I3. Then, meron bang common na resistor? Sa mesh 2 lang, may common tayong 1 ohm. Common siya sa mesh 2 saka sa mesh 3. Bali, ima-minus natin yung voltage across the 1 ohm due to I2. Diba? So, magiging minus 1 times I2. Okay? Okay na, consider na lahat. Equate nyo na to 0. Arrange lang natin to
in chronological order. Unahin ko si negative 1i2 or negative i2 na lang yan, di ba? Then followed by 6i3. Then transpose si negative 8 tsaka si 6 sa kanan, nagiging positive 8 minus 6 or 8 minus 6 is 2. Equation 3. Ayan, kompleto na tayo. Gather na natin lahat. Equation 1, copy. Okay, equation 2, copy. And then last yung equation 3. Solve na lang natin to using calculator. So, kaya ito ng kasya mode 5, 2. So, dito sa unang equation, wala tayong current I3 sa equation, no? Lagyan ng placeholder na plus 0 I3. So, input lang natin yung coefficients. 12, negative 2, 0, 6. 12, negative 2, 0, 6. Tapos sa equation 2, ito kompleto. Input yung coefficients, negative 2, 7, negative 1, negative 8. Negative 2, 7, negative 1, negative 8. Tapos sa equation 3, wala tayong I1. So lagyan niyo ng placeholder, 0 I1. Ang input natin is 0, negative 1, 6, 2. 0, negative 1, positive 6, 2. Okay. Yung ating I1 is 77 over 234 amps. I2, negative 40 over 39 amps. And then yung I3, 19 over 117 amps. Ano ba yung kailangan nating isolve? Ang kailangang isolve si current I. Okay. So, pwede tayong mag-KCL dito. Node A. So, kung clockwise si I2, dadaloy sa, si I2 papasok dito sa node A. Kasi clockwise siya. So, si current na I papasok as denoted by the given direction sa problem. Tapos si I3 dahil clockwise lalabas. Okay. So pag nag-KCL tayo, KCL at A, summation of current entering equals summation of current leaving. Ang entering si I2 tsaka si I. Tapos yung leaving si I3. Therefore, yung I natin, kapag sinolve, itatranspose mo lang si I2 dito sa kanan, I3 minus I2. So, therefore, masasolve na natin si I3 minus I2, di ba? Eh, may mga values na tayo ng I1, I2, I3. Ipa-plugin mo na lang dito. So, si I3, 19 over 117. Okay. Minus si I2, ilan? Negative 40 over 39. Ayan. So, anong magiging value natin? Mode 1 ulit tayo. 19 over 117 minus negative 40 over 39. Ang exact value ng current is 139 over 117 amp. In decimal, approximately 1.188. Okay. 1.188 amp. So, yan lang naman yung hinahanap sa problem. Final answer, I is 139 over 117 amps or approximately 1.188 amps. So, tama yung direction niya kasi positive. Pataas talaga siya. Ayun.
So, nakasolve tayo ngayon ng 15 problems. Siguro, check natin kung meron pa tong part, part na ito, no? Sige, try natin kung meron pang part 4, abangan nyo lang sa mga next video tutorials natin. Basta follow kayo sa akin para mananotify pag may live tayo next time. And mag-subscribe na rin kayo sa ating channel, Engineered Math Channel. Sa lahat ng mga video tutorials natin, lilink ko na lang sa description. Okay, para ma-check nyo rin. Pati yung pinaka-playlist na rin pala sa Circuits 1, this is Circuits, ililink ko para pwede nyo panoorin lahat ng mga video tutorials natin simula sa unang topic sa Circuits 1 hanggang sa dulo. Para meron na kayong reference guide or playlist video tutorials para sa whole SEM for the subject Circuits 1. Okay. Sige, so sana mapasa nyo itong subject na to, Circuits 1. Kaya nyo yan, basta mag-solve lang kayo ng maraming problems. Practice lang. Okay. Good luck ha. Sige, so see you on my next video tutorial. God bless everyone. Bye-bye.